Pinapigsaity Zinc, Vitamin C, Vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, kun Vitamin E. Pinabarukan na may mayat nga Enervon. Enervon Z+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasa. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kasta no Smart iti Dishwashing Paste. At a double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Good pa tumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya. Hello, bright bar blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Red Horse Beer, haan nga nadadaal. Padagaam, di bagay, di bababae. Mamati at talat, uminom, iti umno. Haan nga nadadaal. Tumakder tayo at kakatwa. Lakas ng tama, pero di wasak. Red Horse, extra strong. The number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos. Sa isang malinis na papel Ilagay ang iyong name, age, address, phone number. at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalaki pangalan man sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang MBC Millones. POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang inyong entries. Sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar at sa DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock. Action Radio. Manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes Sa 10 weekly draw sa mga MBC stations nationwide. Just manalo ng 1 million pesos sa MBC Millones, MBC Millones. Just manalo ng 1 million pesos sa MBC Millones, MBC Millones. MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax 4 Wax, San Miguel Pale Bilson, Yakult, and Cobra. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 27 to January 10, 2025. Drink responsibly. DTI Fair Trade Permit number FTEB 204567, series of 2024. Aksyon! Radyo! Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sunmig Light. Get into the light life with Sunmig Light. Aksyon! Radyo!
Agigidan nga riklik naon, saan mabali na masahin ti kwarta? Tatayo at taga norte, nalaing iti kwarta. Trabaho ni ti agigidan na utod, kaslay ti binat nga adaw, o ti ulo, o ti bagi, o gurigol. Discarding Rexidol Forte. Mas naparparta ka ba na ti upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adda ba iti immunity gap na dayta anak mo? Immunity gap? Ni Angel, nagrigat nga pa kanan. Ni Mela, ang subli-subli iti sakit na. Ni Todo, nagbayag nga uminbag. Immunity gap dayta. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap kanayon nga Agsirin Plus. Tulong tapno 100% iti immunity. Base iti RENI. Sabayan iti proper diet, exercise, can vaccination. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap. Agsirin Plus inaldaw-aldaw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tumulong nga pasardingen iti immunity gap. Agsilin Plus inaldaw-aldaw. Anay. Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR nga dagos. Diretso iti pinagkapon iti sakit ti bagbagi. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sunnig light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunnig light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your Sunnig light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sunnig light, show your light ka. Anong light, less worries kasi low calories. Dito, light doon. Sunnig light. I keep coming back to the light life. Into the light life, Sunmig Light. Drink responsibly. Hi, it's Dara. Bili na ng Sunmig Light sa supermarkets and convenience stores. Drink responsibly. Action! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, the #1 floor wax. Adaan waterproof formula. Sibukan man itinanom, nagsubliti sila pititatar. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Matay di 99.9% of bacteria and virus tested. Believed that eksperto iti Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Dati, wala pang aray sa likod. At dati, wala pang aray sa kasukasuan. Paulit-ulit ang pain? Mag-Skelan. Sa Skelan ang galing gumalaw, long-lasting bisa buong araw. Tuloy-tuloy ang ginhawa ko. Pag-aray dapat Skelan. Unilab yan. Up to 12 hours relief. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Adda baro nga energy! Pinabarok ka na may mayat nga Enervon,
Enervon Z Plus! Pinapigsa iti zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, kun vitamin E. Pinabarukan na may mayat nga Enervon. Hey! Enervon Z Plus! Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Peno kagaylian padaanan ti special presentation ti programa teo si Kakentilenteg itamalen as usual with our partner lawyer attorney L. Rene Kidris Castro. Dito ya po kiti panaka-expound when panaka-articulate na, panaka-ventilate na. Dito baro paglimpigan mawagan ti create more Act of 2024 nga naprobaran kininaprobaran ni Presidente BBM idilaing Nobyembre 11. Naimbitaran to ya po manin ni Attorney Kid Castro as a lawyer banker ket sapay ta maka-ventilate the encouragement kari ti negosyante and at the same time mangted ti nalawlawa nga panang matmat dagiti agkalikagom nga may ti oportunidad nga trabaho babayan iti encouragement ti gobyerno babayan kanito nga incentive nga ipay ti gobyerno nga naprobaran ni Presidente BBM November 11 ijay Palacio ti Malacañang padaanam dito nga presentation itang malem na oras ti programa tiyo alas 2:20. Sika Ken Tilinteg. Saan a biktima ti panagbalin nga ignorante itilinteg. Amwen ti kalintegan ditoy. DCJC Aksyon Radio iti Sika Ken Tilinteg. Gaputa awan may laksid iti kawanam mo. Sika Ken Tilinteg. Iti kada Domingo alas 2 aging kay alas 3 ti malem. May sanga oras apan nakailawlawag dagiti linteg ken kalintegan babaen kariti legal experts. Sika Ken Tilinteg. Told you life was gonna be this way. No one told you life was gonna be this way. No one told Okay, 21 minutos tila palabasyan oras tayong alas 2 para iti programa tiyo for so long nga sa ante nga nakatagta ko na ni Apo Abogado El Rene Kidris Castro gabuta napamet jay balasi taaw iti pagilan niya Singapore for a very important mission ijay pagilan niya Singapore now he's back in the Philippines in our province of Ilocos Norte para kaniti programa tiyo Sika Ken Tilinteg. Dito po paglimtegan na wagan iti Create More Act of 2024 signed by the President last November 11 of 2024. And before nga mairubwat dito po babayan kaya dito ni-isend kaya tayo. Thank you very much kini Attorney El Rene Kidris Castro. Adda po iti initial material in fairness na kanya tayo. Nga dito meta po the basis to in our discussion and presentation kanito nga issue iti dito nga malen. Pangablaon ti man pa iti nabayag basit nga sante nga naiganti boses na iti dito nga malen para iti programa tiyo Sika Ken Tilinteg. Attorney El Reneo Kid, good afternoon. For so long that we have not heard from your end para iti dito nga programa tiyo. Adomit kenti mail ilo dumdum ngeg kaniti programa tiyo. Good afternoon, Attorney. Yes sir, good afternoon. Ken kastamit din dagiti naayat nga dumdungig kadito nga programa. So actually ti ko nakarod to dagaya I learned over the radio, the radio circuit adagayam bagyo, bagyo Pepito, tiamok, all I thought is only in the south. So supposed to be tong bigat I again have to attend a seminar in Manila. So I am preparing actually. Kasi yung flight is
supposed to be tomorrow morning. Mm-mm. Maglakid din ta in Lunes ko. Ano ko matatay bigat yung flight ko, di pa yun na-trap na ko at Manilad. Nagsubli. So anyway, no dumagat damot rason no aping delay tay dagiti banbanag. But anyway, so it's so happy to be back. Okay, with your radio program sir. Kat sakbay iti amin kablawak man telang dagiti ni Mr. Darrell Bungkayaw. Okay, listening live from Dubai. Wow. Stamit iti Jantek ni Joshua Bungkayaw Pedro. Iti Paway ken ni Jezreel Coloma. Okay, ken kastamit ten kini Ma'am Mila Felipe iti Banna Ilocos Norte. So nagpintas na unay deto topiko tayo. Although this is not my forte again kasi we talk about taxation. So, ngayon, it has already been approved yung ating Create More Act. Okay, ng 2024. So, recent lang ito. So, maybe our audience will ask, bago ba ito na ngayon lang ba nagkaroon ng konsepto ng batas na Create More? Bakit may more na yung sa act? Diba? So, it means na meron siya talagang may nauna na, okay, na batas prior to this. Kaya nga Create More. Okay, so pag nakita mo doon sa batas na to, Create More Act. So, meron na siguro sabihin ng mga tagapakinig natin or those who are watching over our Facebook Live na create. Okay, so yung word na create actually, meron na tayong nauna sir na Create Act which came into effect in April 2021. So during the time of the pandemic, which granted tax relief for companies in financial need in the wake of the COVID-19 pandemic. Okay, so while they are of course seeking to provide transparent tax provisions and further increase the competitiveness of the Philippines. So basically, yung purpose ng Create Law or Create Act in 2021, and now we have again a new version which is the Create More Act of 2024 is intended to provide amendments to tax incentives that are provided for in Create Act in 2021. So ito kasi intended to attract more foreign companies na to invest in our country. So before we are going to dig deeper to this na yung ating Create More Act, gusto nating liwanagin ano ba kasi ang importansya ng pagkakaroon natin ng tax. So we have to clarify as well sa ating mga audience na ano ba kasi bakit nangongolekta yung ating country ng taxes or buwis sa Tagalog or Ilocano na Iloco na sir sa balimet di amilyar buwis lang sir. Okay, so nagbayad tayo iti buwis kunada ko nam sir. Kasi no buwis ngamin that would refer to tax as a general term. Yung when you talk about tax, it's all about those money, those payments or the money that we give. Okay, in essence, pera yan na we give it to the government. Okay, so when you talk about taxation, pag-usapan muna natin kung ano ba talaga taxation. Bakit kayo sinangungulekta ang ating gobyerno sa atin? Okay, what's the intention of this taxation? Ano ba ang what drives the government to collect tax from the people? Kasi gusto nating liwanagin bakit kailangan mangolekta ng tax ang ating gobyerno. Okay, so doon muna yung ating liliwanagin. Deta pelat ilawlawagan tayo sir aya. So tapno malalalo nga maapresyar dagiti agdingdingig kanya tayo no apay nga pagsasaritaan tayo ti may panggap deti Create More Act. Okay, so muna ti amin dagiti taga agdingdingig ti programa yu sir. Kinteg buya iti Facebook Live. Umuna ti amin bangamin ti makon ko nga taxation. Okay, aping amin nga singir iti gobyerno iti tax. So when you talk about taxation, that is basically
making exactions or collections, okay, from the people to raise revenue, okay, to support the existence and carry out the legitimate objectives of the government. So to deti yung amin dagiti pagilyan sir iti lubong nga collector iti tax. Okay, so not all countries are collecting taxes. So amin dagiti pagilyan, like most of them that do not collect taxes are actually from Middle East. Kasi they are already rich in natural resources. So these natural resources can produce revenue, okay, for the government. Okay, so but in the case of the Philippines, while it is true that we are rich in natural resources, but then again, it is not sufficient to run our government. Okay, so yan, one of the constitutional mandate. Okay, yung ating one of the mandates of the government is actually to collect taxes. Okay, so that is embodied in our constitution. So meron talagang basehan sa batas ang pangongolekta ng taxes. Then again, tikunakon tapno to run the government, okay, the government needs to collect taxes. So iso dito itatar aramidon iti gobyerno kolekta. Kaya lang with the Create More Act, syempre it's not only from the people residing in the Philippines kung na isuda ti makolkolektaran or may maobligang agbayad ti taxes. But then again, there is also a promise coming from our investors, foreign investors. Kaya they want it to be more attractive, okay, to them. Kasi when you look into the taxes that these foreigners pay in other countries, mas nabababa compared to us. Okay, so that to Create More Act, it is really to enhance, okay, the tax and the administrative incentives available to local companies and foreign companies as well. Okay, so clarify din niya yung rules and the implementing guidelines on VAT incentives as introduced by the previous Create Act of 2021. So going back, okay, so sublita man nun sir aya. Kasi I mean amuyot sir ngamin madima nagrigat kunak ko nga akseptaren dagiti tao nga when you talk about taxes or buwis, kung natin man lang ganun, we use our local dialect. When you talk about taxes, datayo nga agdingdingig ken agbuybuya iti Facebook live. When you talk about taxes, dito you get actually while no ubing ka pay ingan manipod panakayanak mo kung nakbalang aminan ingana nga matay ka, you are paying taxes. Iso nga naganan no daduma, di ba? Unang amin dagiti kailan tayo nakababayin tekid daw iti gobyerno. Umuna pobrenak lang. Awam met iti steady nga pagtrawahwak. Awam met iti may bingbingay ko nga buwis nga gapu kanya. So nakababain ngay nakagkid daw iti gobyerno iti tulong. Okay, so DJ ti kapan panunutan ti kadwan. So I want to clarify that it's not correct. Okay, so hindi po tama 'yon na kaisipan ng ating mga kababayan. So is it true na wala kang i-share sa gobyerno dahil wala kang trabaho? The answer is no. Okay? So, gaya ng lagi kong sinasabi, nung pinanganak ka na, hanggang sa mamatay ka, taxes will always be there. Kasano, kung nadamanan, di ba sir? Siguro, digitian na, kadwan na, damagan da, kasano kuma, nga idiubinga, kadda tax kun.
Tapno ko di amin ni sir ngamin no at dadagiti serbisyo nga ipapaiti gobyerno medyo at dadagiti agalumiim nga umasidag at puta ipinagrik nada kaslawan mai contribute da iti gobyerno. Babaen iti makon ko na nga buwis. Dan series no. Kaya tingalawlawag nga haan nga pudno. Kasi ti kunakon ni yanak ka ingana to numatay ka, you will still be paying taxes. Kasano? Di siguro ti question ti kadwan. Umuna, no, di na yanak ka. Okay, so nayanak ka, di, syempre, membaling nga nayanak ka iti gobyernong hospital or pribadong hospital. So, no, pribadong hospital deta, da binayadam. So, DJ binayadam, kabsat, kat agap, DJ binayadam, nga kantidad, ka DJ serbisyo, nga naipaay kanyam, DJ panangi anak mo, iti may isang maladaga or baby, agbayad ka, di bayad di serbisyo na that is taxable. So di jay damakon ko nga value added tax which is no kuma sa gasot, di ba? Sa gasot ti binayadam. Tinto bayada no kuma ti serbisyo nga naipaay ket 100 pesos, ibayadam 112. Kasi di jay 12 pesos iso di jay tay makon ko nga buwis or tax which we call it value added tax. So napangkamot DJ tumot doktor nga nang anak kanyam ng taripato kanyam di bayad mo kanya na agbayad tumot isuna ti makon ko na nga income tax. Okay, so adan to income tax nga bayadan na. DJ mo to hospital nga nag serbisyo mo ng anak kanyam iti pribadong hospital agbayad tumot iti makon ko na nga income tax manen. No corporation data di corporate income tax nga makuna. Okay, so agbayad DJ mo't may isang hospital hanga mabalin nga goperar nung agbayad iti permits, business permit. Okay, ag-secure iti licenses. Okay, so agbayad pa iti makon ko na nga tay CTC. Okay, sedula. So agbayad. So, no panunutom, indirectly, the government is collecting from you. Okay. So, tatan, okay, moving forward. Di makdakkel kang kasmay sa nga ubing. Mahilig kang Jollibee. Mahilig kang mapan iti McDo. Kaya nanyaman pa nga panganan. Siyempre, no yung kagumatang, di nga minobobserbaran kabsat, or inka itinapintas nga mall, sumurag ka yung kaggatang. Aming nga gatang midjay actually. Oray sari-sari store, kurakpay ko at the tax na. Okay, so, noong napangkakuha nag-mall, di yung aming kikitan ti resibo, anatin na kay karga di resibo, di ngamin, kay kabili jay, tay tax mo nga bayadan. Okay, so, nakay kabili jay, value added tax. So, no, ti ginatang mo, magbalor sa nga ribo, 12%, di may ipatong, nga bayadam as value added tax. Okay, so kada taon no sumrek kay ti trabaho mangala kay ti makungkuna nga sedula. Okay, so nun tumanen adda ti trabaho mon agbayad kan tupay ti income tax. Okay, no ti sapol mo ket agsobra nga 250,000 ti gross. Okay, so that's the cycle. Ingana nga to numatay ka pa kaya mo mon nasalbar ti pamilya mon ta nataykan. Kawa mo biyag mon kumarig na. Haan mo tadapelan to mangkamat kanyam dagiti na batim nga sangkabasit asanikwa you will still have to pay what we call estate tax. So nga iti cycle iti panagbiag mo iti lobong, you will always be paying taxes. Okay, to'y Pilipinas. So nga, it's not correct to say that you do not have any voice, okay, to receive, or you do not have the right to receive services from the government. It's because you do not earn that much. Okay, ang nagpaypayso. Okay, so I hope that is clear to us. Tingamin, one sir, tingamin panunot ti kadwan ket kasla
mabainak mapanumawat DJ nga tulong at nga saktay makatultulong iti gobyerno tano kaararig magat wamati mait papaay ko awamati nangato nga saad ko sweldo ko nga maitultun nga actually no kung nakarudan pa no daddo maser kat oray dagiti ko agpalpalama di ba dagiti it's not to discriminate but it's just an example dagiti ko mabadyaw nga agdaw-dawat gita daldalan. Siyempre, what we think is that they do not also pay taxes. Amman, kasano ko no, gimatang da iti Starbucks. Okay, they want to treat themselves. They want to buy it with Starbucks, coffee. Siyempre, ginatang danton, it is not because that they are belonging to a certain, shall we say, mayroong silang they are identified to become to be poor in the society, they will not pay anymore. Mga rod kasi isuda pay ket, di ba? DJ to gataganda ti awan mo ti qualification ti linteg nga makuna nga okay pobre ka iso nga di kag bayad value added tax sanmat agbayad kalatta. Okay, unless no digitay ko of course there are exception to the rule like digitay tayo ng general digitay senior citizen tayo tada discounts na, but then again generally speaking okay, so when you say about value added tax almost lahat binabayaran natin, may binabayaran tayo dyan. Okay, so yun naman yung lagi nating tatandaan na tayo bilang isang mamamayan ng Pilipinas ay talagang we also contribute taxes to the government. So wag kayong mahiya kasi at the end of the day the taxes that are being collected or it will that will translate into a revenue or kita on the part of the government. Okay, so take ko na nga kasla sapul mo ti gobyerno wherein in return that money that they collected would benefit us in the form of services. So blinto kanya tayo nga serbisyo. Okay, so baling serbisyo kanya tayo nga umili. Okay, so DJT kabuklan na kunak mo maser aya di may panggup iti panag tax. Okay, or panagbayad ti buwis iti dagiti umili ti gobyerno. So actually adu nga klase deta sir adda dagiti national taxes that we pay kasla timbagam itay nga amilyar, di ba, real property tax. Okay, so although it was collected in the local government unit, okay, so it will be remitted and it will return back to us in the form of yung, di ba, internal revenue allotment. Okay, or national tax allocation. So correct me if I'm wrong, yung mga magagaling natin dyan na yung mga magagaling sa taxes. Okay, so sa taxation. So another also is that di ba sa ating meron ding sinisingil sa mga yung ating excise tax, di ba? Yung excise tax yan would be include yung tobacco excise tax if you are aware of that, sir. 'Di ba yung mga nagtatanim ng yung mga syntaxes natin, sigarilyo. Okay, hindi rin nakakaligtas yan. Yan pa yung mga mataas ang taxes. But at the end, it will return back to us in the form of excise tax. 'Di ba? Yun na yung RA 7171 that are being used by our local government units for their projects for farmers. So kaya we are so blessed in Ilocos Norte kasi all through the years we are receiving that much. Kaya minsan yung mga ibang provinces are really yung parang na-amaze sila na ang daming mga projects na ang daming lahat na yata ng kalsada natin ay sementado dito sa Ilocos. So we really credit that to the excise tax coming from our RA 7171. So, you know, na-amaze yung mga tao pero they
don't realize na those are actually coming from the funds, lalo na sa RA 7171 na originally came from you, lalo na yung mga tobacco farmers natin. Okay, so yun po yung mga gusto nating liwanagin para mas lalo nating maintindihan na bakit na tayo bilang isang mamayan ay merong contribution sa taxes or sa mga funds that are being used by the government to implement projects. Kaya tayo rin, huwag tayong mahiya na lumapit sa gobyerno kung kailangan natin ng tulong kasi at the end of the day, yung taxes natin yung taxes natin bilang mamamayan ay binibigay natin sa gobyerno na ang intention niyan ay it should be returned to us in the form of services. So, ganun po yun. So, in short, abogado, babayadan tayo nga base could be collected directly or indirectly. Indirectly in a sense because there are VAT payments karigiti goods and services that we are availing in government and or establishments. Kas kumantay ko namta tema panday McDonald, mapaniji Jollibee, nga no gumatang kay ti Jollibee and McDonald products at dati VAT na rin ito nga products given to us nga mapantay gatangin. So, ang bayad tayo out of it. That is in terms of goods and in terms of services. Nasiyat niya pa ni-emphasize tayo nga saan tayo nga pukawin, di dyan pampano, pukawin tayo dyan pampanunot nga, babayin tayo because we are, as if we are not paying taxes, saan nagpebeso, as explained by Attorney Kid nga, dagiti amin na babaya, gatangin tayo, at dati nayon nga VAT, value added tax. Kaya di value added tax nga mainayon, kaya di gatangin tayo, kasla indirectly we are paying taxes out of it kasjay ti ket naswan ni Apo Attorney Kid may panggip ka rito explanation na, and it's good that he had pointed out in that aspect gabuta arig na datay amin ket agbaybayit itibis since birth up to death at with Jelongon, agbayad na may taxes dito. I think to mention Gonser Supay, pati deta lungon baka kasi all goods and services as generally speaking, although merong exceptions provided for in by law, but hindi na masyado mga agricultural products lang yung like yung for example, mga mostly raw agricultural products, yung mga hindi subject to tax. Kaya lang lahat ng ginamit mo doon sa iyong pagtatanim, gaya ng fertilizer, merong tax po yun. And then yung pinagbilhan mo, merong nagbayad rin yan ng permits. Kumuha rin siya ng permit sa gobyerno. So pagkuha niya ng permit, may babayaran ulit siya. Pag nagbenta siya sa'yo, meron ting babayaran ng mga taxes. Pag merong ikita siya, at the end of the year, income tax, may babayaran pa rin siya. So indirectly, we are contributing to the income of the government. Aside from your personal income that you earn from the business activity that you do or from your income from your salary, kasjay. So, datayo do not discount yourself. Ang gaputa pobre ka. Iti panagkunayon awan iti bingayo kadagiti taxes that are being collected by the government. Ang apudno kung nangaro doon, di ba sir, kanain ko yun ulit. Manipod, di niyanak ka, gana ka nga matay. So, taxes will always be there. And now, we'll go to the point of our main discussion. It's about the Create More Act of 2024 was signed by the President November 11. Ket binasbasa ko rin article nga incendio tatay adijay imuna abogado ket it's ni omiten dijayin adati mon una that was signed last 2021 if I remember. Yes, sir. That's the Create Act of 2021 ket detoy Create More Act of 2024 dagiti babayadan
na ipababa from 25 up to nagbalinin niya 20%. And as far as the businesses are concerned, di babayadan da nga bis, there are even taxes nga na exempt da gito yan sa anda nga babayadan yan. With the and in view kasi ko natin nga attracting businessman nga umayda ag negosyo dito pagilyante tap ni kastakit agbalin nga more competitive in terms of investment dito pagilyante compared to that of other countries kasi other countries in Asia aping nga tamad udit nga agpaypiso pabugado in terms of investment, direct investment at that compared to other countries in Asia. Actually, is it about the taxes collected by government the problema when no whatever it is? Okay, so syempre yung topic natin is on the law. So we cannot speak as well doon sa other factors affecting investment, direct investment in the country. So meron kasing other factors that we cannot allegation lang naman kasi we cannot confirm nor deny. It's because I do not have personal knowledge about that. Yeah, correct. I know yung ating mga tagapakinig, alam nila yon, alam nila yung pinupunto natin. But then again, when you look into the law, with the Create More Act of 2024, very attractive itong ginawa. Actually, very attractive kasi it's either they lowered the tax that is being collected from local and foreign companies kasi ang taas ng 30%. Actually, before it's 32%. When I was still in college, parang 32. Parang ngayon lang nagiging pababa ng pababa yan 30. Ngayon, parang they're looking forward na gawin siyang 20. 20% na lang. Dito na-indicate ito. 20%. Yung ating taxable income derived from registered projects in the country, yung ating mga foreign company. So, malaking tulong yan actually. It's very attractive. Kaya lang, sana naman, para sa akin, they should also assure that the tax holidays na tinatawag or tax incentives given to them should also benefit local economy. Kasi baka mamaya yung kanilang after di ba gaya ng binanggit sa batas na they introduced that 7-year tax holiday for eligible export companies or domestic market companies. Baka naman after that 7-year tax holiday they will flew away. And they will fly away the country. Sana hindi naman. So dapat siguro they should look forward as well na meron mga protection also on the part of the government na sana naman hindi yung that period of tax holiday lang sila nandito. Dapat naman mas mahaba sa 7-year na tax holiday ang kanilang pag-stay. Okay, so imagine mo kasi na as 'di ba, syempre sir, hindi na sila magko-contribute. Kung halimbawa merong tax holiday yan and they are exempted to pay. Okay, so kung exempted sila, so ang benefit na lang ng country natin diyan would be the employment of the people. Sana naman hindi lang ganun. So dapat siguro longer period sana to. Okay, although it's already been passed into law, sana yung ano lang natin diyan kung meron pang chance na in the future i-amend ito, titingnan nila yung possibility na habaan naman yung kanilang period of stay in the country. Na hindi lang yung tax holiday period na 7 years sila mag-stay dito. Kasi what will happen next after that 7 year? Edi 7-year tax holiday, alis na sila. So wala nang benepisyo ang gobyerno, lalo kung mga foreign companies na to would be engaging into the use of our natural resources. So parang sinira lang nila, then alis na sila. So sana naman hindi ganun. Okay, so they should also look into that. And another provision of the law is about VAT exemptions refund center.
the President stated the law will also exempt registered businesses, enterprises from being charged with value-added tax as long as transactions or costs are directly attributable conduct. Yes. Oo, kasi minsan sir, 'di ba, meron kasi tayong existing na you can include as part of your input tax. Yung input tax kasi that is deductible from your gross income. Opo, dito tegadal te basiti ana. So no kumada sa kumasapol mo is 100,000, di ba? DJ gross nga nga panangilakom dito manang kita ko natin mga min DJ gross amount, hindi pa kita 'yon, sales pa lang 'yon. When we say sales, that yun lang ang napagbentahan mo. Kasi yung mga napapanood natin, ang isang negosyo ay kumikita na ng 100,000 a month. Kita means dapat deducted na yung iyong expenses. So yung kita, hindi pa kita yun. Yan ay benta. Okay, so minsan i-correct natin yan. Yung benta is the gross amount. So halimbawa, nagbebenta ka ng puto, so ang benta mo is sa isang puto is 5 pesos. So yun ang benta. So when you talk about kita, that would be you deduct the expenses that you incurred. Okay, so 5 pesos ang pinagbentahan mo 5 pesos per isang puto. So ang gastos mo dyan is 4 pesos. So ang kita mo 1 peso lang. Okay, so yun lang ang income mo. Okay, that is disposable on your part. Okay, so yun ang ano. Ngayon, ang ating gobyerno, pag sinabi niya na if it is directly, okay, being used in the trade or business, so pwede na siyang i-claim as part of the deduction. So lalong sa presentation ng iyong kita would be reasonable naman kasi yon. Bakit naman kasi minsan, di ba, may mga meron kasing mga expenses that are not recognized under the old law. Okay, so hindi siya recognized gaya ng mga kahit ang hirap mong i-explain sa ating Bureau of Internal Revenue na eto dapat i-recognize kasi part naman yan talaga ng cost mo or expenses that you incurred. Eh minsan hindi nila nire-recognize. So under the law, sabi mo nga kanina sir, it's already been part of the deductions. Okay, so ibabawas kasi kung mas maliit yung kita na magre-reflect sa yung financial statement, mas maliit naman yung tatax ng gobyerno. So yun ang effect niya. Okay, so another thing also, yung pagbaba ng value added tax or there are exemptions provided for in by law. Yung exemptions na yan, malaking tulong. Imagine mo kasi sir, na kung bibili ka ng isang burger na worth 100 pesos, so imbes na 100 pesos yung babayaran mo, 112. So mabigat din yung 12 pesos. So paano kung lalaki yung bibilin mo, 1,000 na yung groceries mo. So 112 pesos yung binayaran mong tax. Okay, so it's hindi lang kasi natin napapansin ang mga bagay na yan. So thinking that the prices of commodities now are equally increasing, so kung tataas yung presyo ng mga bilihin, siyempre sasabay din na tataas yung tax. So kung yung binibili mo ngayon is worth 100 at naging 200, so kung titingnan mo, hindi lang yung price ng actual product ang tumaas, kundi pati rin yung tax mo. So kung yung binabayaran mo na value added tax at 100 pesos would be 12 pesos, so magiging 112, yung 200 pesos na binibili mo ngayon, 224 pesos na. Okay, so you know, that's the domino because effect. the collectible VAT attorney is pass on to the consumers. Yes, actually that's the yan yung mabigat kasi talagang it is being passed on the consumer, lalo na sa value added tax na ipapass on yan sa consumer, okay, directly. Pero kasi yung mga iba naman indirectly talaga rin kinokolekta. Siyempre yung ating mga negosyante din gusto nilang kumita ng mas mataas. So taxes would, of course, that is considered an expense. Gastos yan. Okay, malaking gastos yan na binabayaran nila. So most likely, indirectly, they will pass it on to their customers.
And kasla ngay ngarod apo bagado nga dagiti lang agricultural products like dagiti natnateng, dagiti bagas, kasla sa antay nga makita DJ para kay post on ti 12% VAT nya baybayadan tayo. Ngem siyempre ti metrason no apen nangina ti presyo da inanginamit ti gasolina. Yes, nanginamit sige ti ti abono. materialis nga usaranda ko nang sir. Yes, Iti apo pinagtalon. So nanginamot kasi DJ pinagnina dagiti materialis ngayon sa dayti pinagtalon. Syempre DJ mo negosyo mat kasla ko mga fertilizer. O di agbaybayad DJ ti tax. So no DJ indirectly they are also paying taxes in yung yun nga I mean indirectly kasi ang mga isuda ti agbaybayad kasi DJ to commodity or daytay produkto dangay laklako daket han mga subject iti tax ngem dagiti inusarda nga materyales nga pinang-produce kadet nga produkto they are paying taxes iso nga datayo nga mannalon do not also kaslahan nyo nga detay kuma tagibabaen dagiti contribution nyo nga when it comes to taxes kasi you are indirectly paying taxes to the government through the inputs that you use in your production. Yung pinagtalon mo, di gamin sir? Kasla gasolina, apabagado, nga mati si gasolina, abono, pesticidio. So, di gato ikat usaren iti agriculture industry nga di ginatang da nga gasolina, abono, pesticidio, ket adda iti VAT na. That is 12% VAT. No nangina di abono, no kas pagarikan 2,000, 12% nga mainayon kadigiti amin nga consumer. Gapot ako na nga pasan to consumers DJ babayadan deta nga produkto iti gatangin tayo. Kasjay nanginginan sa ti gasolina apabagado it's not only 12%. Gapot the excise tax nga bayadan da pa dito iti petroleum products no Jack Mariro. Iso karod sir, iso nga indirectly ko nakarod nga nga dabay bayadan tayo iti gobyerno iso nga do not discount your contribution when it comes to taxes datayo nga taltalon kasi iso dati example ko sir kasi iso ti kadwan nga manggagaktay ngamin tano ibagam ti taltalon they are actually exempted from securing 18 di ba sir te tax identification number iso nga no kumakas pagarigan at dadagiti serbisyo nga bailan da iti gobyerno that requires them to submit PIN handa talaga required kasi they are farmers so they are exempted kaya lang titumot pinagkunada di bagidan gapotawam mo titi mahungkung na nga tinda so or ti tax identification number handa ka baybayad iti tax iti gobyerno that is not correct so in other ways like buying digiti nga rod everyday nga gastos da kuman ta pamilyadan gumatang ti anak na iti grocery sino kumamang ti ding ata grocery digiti masapol iti balay those are all subject to value added tax kaya we are indirectly contributing to the taxes of the government. Ang ate digitay lang adadakkel nga sapol na so dala matataksan kasi pati mo amin adda ngamin dagiti daduma sir nga mangibaga nga da kayo kidin di nakagasgasat nga may kikan iti serbisyo at gobyerno nawam mo may tultulong yo tawam mo ti naganan awawaton awam mo ti kaslang kuma income yung adakkel nga ibingbingay yu ti gobyerno the answer is no kasi timot ngamin tax it's not only income tax kakabsat ang detail lang sa apol mo ti paggapuan iti tax tayo actually it is more on the value added tax so digiti value added tax ti kadwan nga na ti aming nga garaw mo kunak manen so implied di apabagado diti create more act of 2024 will benefit not only businessmen but also taxpayers. Yes, sir. So kitantan to sir dito eligible goods and services that are subject to exemption. So meron daw VAT exemption for the sale of goods or services to company
whose total sales are exported o di naggasat digiti export aya ana detimat makaipaay iti men ka encourage kadagiti local manufacturers nga agi-export iti produkto dati other country. So ti question ti manditan amo yung amin sir when you talk about exportation adu talaga ti masapol nga you comply kasi digiti daduma nga pagilyan agit nangiyat nagdamot kadagiti requirements that we need to meet in order to export their products to them. Okay, so one digiti siguro standard tayo diti Pilipinas, we can comply. Kaya lang digiti requirements ti sabali nga pagilyan, we cannot meet their requirements. So nga nagrigati gi-export so siguro deti purpose iti lintag nga no si kaket agi-export iti sabaling nga pagilyan. Okay, so you are provided VAT exemption. Okay, so deta ti maysa. So may kadwa detoy 0% VAT rate on the sale of goods and services by a VAT registered seller to registered export. Actually adda deto ita anan dito'y tax law tayo, digito'y kadwa na dito'y kaya lang they want to highlight it again okay in this law. Okay, regardless of location, if export sales are less than 100%, very technical ngamin dagito'y terminolohiya nga nausar dito'y. But basically, tipon-pontosan na lang when you are engaged into exporting your product, most likely you will be exempted from paying the value added tax. And additionally, makita kami sa kaliti important provision is the third kunana is create more grant 100% additional deduction on power expenses, meaning with that provision under the Create More Act of 2024, there is a possibility nga tapo bagado nga ti babayadam ta iti kuryente ket bumaba because of this provision. Okay. So no detamot may pang grant additional 100% additional deduction on power expenses, significantly reducing cost for the manufacturing sector. Kaya na-mention tayo kanina natin. Manufacturing sector. Yes. Nagpindas daw na sir. So definitely it will have a domino effect nga kunak karod. No adda deto yung provision deto yung lintag nga to also recognize na exemption okay ti power 100% additional deduction ko na dito. Okay. So nagpintas daw na sir kasi actually that will have a domino effect. So syempre digitimat power or electricity or current yung electricity provider natin would definitely also lower their cost as well. Okay, so kasi yan is additional expense when you talk about electricity, more importantly to those who are engaged into the manufacturing business. So part of their expenses na malaki would come from power. Okay, so with that exemption or that would is there a definitely possibility that our monthly bill iti electricity because of that deduction almost 100% mabalin niya mababa ken bumabandomet iti bayadam tay iti kuryente ken dadumapay mamimpin santon nga ipakat dito ilawag tito dito nga banag gan aspeto dito nga discussion ti apo abogado kalpasan man pa digiti pagsapulan tiyo mani pa diti technical studio standby po attorney. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Sa gitna ng bawat pangyayari at kaganapan, nakatutok ang Aksyon Radyo! Sa mga pangunahing isyu at usapin, tinatalakay at binibigyang linaw ng Aksyon Radyo!
Ang mga matatamis at mapait na alaala na naging kabanata sa makulay na drama ng buhay. Inilarawan ng Aksyon Radyo. Ang taos-pusong paglilingkod sa sambayanan nakaukit sa puso ng Aksyon Radyo. Ang Provincial AM Radio Network sa pinakamalaking radio network sa buong Pilipinas. Manila Broadcasting Company. Aksyon Radyo. Sa Lawag City, ang Aksyon Radyo. DZJC 747 kHz sa AM band ng inyong mga pihitan. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Red Horse Beer. Lakas ng tama, pero di wasa. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon Radyo. Manipot, iti number 1, Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Kastan o Smart iti Dishwashing Paste. At ang double tanggaling formula. Tanggal galing iti sebo ken bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis kada pulagi. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Tested ang cotton and polycotton sa mancha, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Red Horse Beer, ang nga nadadaan padagaam, pati papabaal, mamati at talang uminom, iti umnohan nga nadadaan. Tumakbo tayo at kakapwa, lakas ng tama pero di wasak. Red Horse, extra strong, the number 1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Balik-balikan ng swabing astig. Tamang astig. Lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer. Drink responsibly. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, Ilagay ang iyong name, age, address, phone number, at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalaki pangalan man sa mga required proof of purchase o POP. at sa labas ng envelope ilagay ang MBC Millones. ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang inyong entries Sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. Sa DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radyo. Manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw. at libo-libo pa in cash prizes. sa 10 weekly draw sa mga MBC stations nationwide. Just manalo ng 1 million pesos sa NBC Millones. NBC Millones. Just manalo ng 1 million pesos sa NBC Millones. NBC Millones. MBC
NBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax 4 Wax, San Miguel Pale Pilsen, Yakult, and Cobra. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 27 to January 10, 2025. Drink responsibly. DTI Fair Trade Permit number FTEB 204567, series of 2024. Adda ba iti immunity gap na dayta anak mo? Immunity gap? Ni Angel, nagrigat nga pa kanan. Ni Mela, ag subli-subli iti sakit na. Ni Toto, nagbayag nga uminbag. Immunity gap dayta. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap kanayon nga Agsirin Plus. Tulong tapno 100% iti immunity. Base iti RENI. Sabayan iti proper diet, exercise, ken vaccination. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap. Agsirin Plus inaldaw-aldaw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tumulong nga pasardingen iti immunity gap. Agsilin Plus inaldaw-aldaw. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper-bilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa NBC Milyones. NBC Milyones. Narito na ang mga proof of purchase na maaari mong gamitin sa iyong mga entries. 4 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique 50ml, 100ml or 150ml. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams, 1 box ng Star Wax 90 grams or 180 grams, 1 wrapper ng Shield 60 grams or 1 box ng Shield 90 grams or 120 grams, 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid 200ml or 250ml or 1 label wrapper ng Smart Paste 200 grams or 400 grams or 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 soap 60 grams or 120 grams, 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch of Charm Fabcon 400ml or 800ml. NBC Milyones. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 27 to January 10, 2025. DTI Fair Trade Permit number FTEB 204567, series of 2024. Aksyon! Radyo! Biogesic. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribed pa. Biogesic. Ingat. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Aksyon! Radyo! Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Adda ba iti immunity gap na dayta anak mo? Immunity gap? Ni Angel, nagrigat nga pa kanan. Ni Mela, ag subli-subli iti sakit na. Ni Toto, nagbayag nga uminbag. Immunity gap dayta. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap kanayon nga Agsirin Plus. Tulong tapno 100% iti immunity. Base iti RENI. Sabayan iti proper diet, exercise, ken vaccination. Tumulong nga pasardingan iti immunity gap. Agsirin Plus inaldaw-aldaw. Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tumulong nga pasardingen iti immunity gap. Agsilin Plus inaldaw-aldaw. Agigidan nga riklik naon, saan mabali na masahin ti kwarta? Tatayo at taga norte, nalaing iti kwarta. Trabaho ni ti agigidan na utod, kasla iti binat nga adaw, o ti ulo, o ti bagi, o gurigor. Discarding Rexidol Forte. Mas naparparta ka ba na ti upat? Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Dati, wala pang aray sa likod. At dati, wala pang aray sa kasukasuan. Paulit-ulit ang pain? Mag-Skelan. Sa Skelan, ang galing gumalaw, long-lasting bisa buong araw. Tuloy-tuloy
ang ginhawa ko. Pag-aray dapat skelan. Unilab yan. Up to 12 hours relief. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Chance mo manalo ng 1 million pesos sa MBC Milyones. MBC Milyones. Narito na ang mga proof of purchase na maaari mong gamitin sa iyong mga entries. 4 sachets ng Unique 10ml or 1 box ng Unique 50ml, 100ml or 150ml. 3 sachets ng Pride Powder 40 grams or 1 pouch ng Pride Powder 500 grams, 1,000 grams or 2,000 grams or 1 wrapper ng Pride Bar 400 grams or 2 wrappers ng Pride Bar 100 grams, 1 box ng Star Wax 90 grams or 180 grams, 1 wrapper ng Shield 60 grams or 1 box ng Shield 90 grams or 120 grams, 2 sachets ng Smart Liquid 50ml or 1 pouch ng Smart Liquid 200ml or 250ml or 1 label wrapper ng Smart Base 200 grams or 400 grams or 1 sachet or 1 box ng White Rose Papaya with Vitamin B3 soap 60 grams or 120 grams, 3 sachets of Charm Fabcon 30ml or 1 pouch of Charm Fabcon 400ml or 800ml. MBC Milyones. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from October 27 to January 10, 2025. DTI Fair Trade Permit Number FTEB 204567, Series of 2024. Anay! 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 Manny Pacquiao po, sa araw-araw na laban, kahit maliit na aray, pag binaliwala, baka di ka na makasabay. Alaksan FR nga dagos. Diretso iti pinagkapon iti sakit ti bagbagi. Sa maliit o malaking aray, Alaksan FR agad. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Sunnig light so bright with my friends. Show off my light in the club or in the sun. Sunnig light, let's have fun. Da 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 da. Show your light, your Sunnig light anytime, anywhere. Light dito, light doon. Sunnig light, show your light ka. Anong light, lightless worries kasi low calories. Light dito, light doon. Sunnig light. I keep coming back to the light life. Into the light life, Sunnig light. Drink responsibly. Hi, it's Dara. Let's get into the light life. Tawag na sa 8632 Beer. Drink responsibly. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. 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 Radyo. Aksyon. Radyo. Beno, kaganyan, maudi na pesat na liti programa tiyo si Kakantilenteg as usual with our partner, Attorney L. Rene Kidris Castro, discussing about the new law signed by the President last November 11 in Malacañang Palace called the Create More Act of 2024. Now, last question, Abogado, last question. In what way could these corporations, big corporations at that, will contribute to the economy and to the people for that matter, when in fact ipababa damit tibayadan da nga bis, and at the same time ado ti panipababa iti bis nga bayadam dito yung kumpanya nga umayag po nam dito ipagilyante kasano iti panakabenepisyo ado ito kakagilyante no kas pagarigan umay daag negosyo dito Abogado. Yes. Actually, that's my question as well. Kasi, unang-una sir, kaya nga sabi ko, dapat yung mga tax holidays that were given to them should not only be, of course, meron kasing period given by the government. Diba sir? Sabi niya, 7-year tax holiday. So, sabi ko nga, dapat sana yung 7-year tax holiday niya na, ina-avail niya yan na tax holiday at nagpapakasaya siya dun sa tax holiday na yan, dapat meron din siyang commitment to stay in the Philippines for a longer period para naman hindi na yung within that 7-year tax holiday alis na sila. So ang naiwan lang sa atin would be unang-una dyan, lalo kung yung ginamit nilang ay yung kanilang negosyo ay gamitin ang ating natural resources, di mag-iiwan lang sila ng kalat sa ating bansa or destruction to our environment. Ang nabigay lang nila sa atin would be employment. So, yun lang yung ibigay niya. So, dapat we have to consider as well before they will approve yung mga investments coming from
foreign companies, i-consider nila yung other factors aside from this na di ba yung sa pag-approve nila, tingnan din nila na it's not all about employment. Okay, kasi sa employment naman pagtatrabaho yun naman ng mga tao yan eh. They will work on it. Okay, for them to have an income. Imagine mo wala silang tax din na babayaran. So parang dehado rin yung mga local companies at that. Okay, so yun naman yung nakikita kong hindi maganda. But then again, tiningnan ko nga rin tong batas, meron din siyang provision along, di ba, yung the ban on Philippine offshore gaming operation. So, naisingit nila. So, that's the importance also of having that previous hearing in aid of legislation. Okay, dyan nagamit. So, medyo may gamit naman yung hearing na yon. At least na kinabangan natin. Okay, naisingit nila ito na ipagbabawal under the CREATE law yung ating mga POGO. So, ito yung sinasabi kong benefit ng hearing in aid of legislation. Pero hopefully hindi yung namamahiya. But then again, siguro it's just already been part of the hearing kaya merong mga ganong eksena. Okay, but then again, at least na may achieve na purpose yan ng ating batas. And of course, yun nga, yung sabi ko nga sir, yung talagang benepisyo lang ng ating country to these kinds of tax holidays or tax exemptions given to foreign investors would be providing opportunities to the local workforce. Okay, other than that, wala na akong nakikitang iba. So, before we end, sir, gusto ko lang batiin ng masayang pakikinig ni Miss Bennett Tagama, Miss Ena Otris, Mr. Ralph Jansen Malubag, Miss Pam Riobnes, Mr. Patrick Domingo, Mr. Andy Boy Foronda, and Mr. John Victor Diaz, Ma'am Seni Mariano, Joshua Bungkayo Pedro, and Mr. Rafi Tugawen. Okay, so to include Raymond Abara. Ang adapin ni Raymond Abara. Yes sir. Okay. So thank you for listening to the program. And in that situation, Abogado, will it only benefit the corporations to come and invest here, or in what way could the ordinary people, most especially those aspiring to have employment, could benefit out of this? Yes sir, ganun lang talaga ito. So, and also meron ding highlight actually dito sa batas na minamandato niya yung ating gobyerno na sa pag secure ng mga permits or requirements ng mga foreign investors and at the same time mga local investors, yung ating 20-day turnaround period for the application with complete documents. So, kasi in the past, isa yung mga reklamo ng mga foreign investors would be the process. It take them some time, okay, to secure the necessary permits to make their operation legal. Okay, so minsan parang may iba nga nag-ooperate na lang sila, sinasabihan na okay, you just operate, and then later on iti-turn down pala yung kanilang application. So, it is also nakaka-turn off din yung ganong kalakaran. So, hopefully, with this law, imposing, okay, or mandating yung ating mga government offices na meron silang 20-day turnaround period for application yung ating mga foreign investors to start their business or to approve their application for business, malaking bagay na yun. So, dapat lagi nating tatandaan din na tayong mga nasa gobyerno, it's our obligation, okay, to really do our best to serve well this it either be foreign or local investors. Maging ano tayo, tama lang tayo, hindi naman sila nag-expect. Kasi I am also, ako rin, meron ding exposure sa negosyo. So, nakakadismaya kasi minsan yung pagtrato rin sa mga negosyante.
Kasi hindi naman tayo nanghahanap ng special treatment. But then again, kung meron namang kailangan, as much as possible, we have to be accommodating. The fact that they are contributing, okay, to the economy of our country. So, sila yung bumubuhay sa ekonomiya ng ating country kasi they contribute it in the form of taxes. So, ito naman kasing pinag-uusapan natin, it's about the value-added tax, but there are other taxes that can be collected from an investor. So, hindi lang po tuon sa ating value-added tax. Just like what I told a while ago, sa atin naman na mga tao dito sa Pilipinas, mga citizen of this country, do not discount the fact that from birth to death, meron kang taxes na binabayaran. So, kung may serbisyo ang gobyerno, okay, meron ka ring karapatan to avail of these services. Okay. In that, Apo Abogado, maraming salamat once again for giving us your time. We hope we have done our share in articulating the importance of cooperation to the government by way of paying our taxes. And only appealing in some other way iti gobyerno nga matrato ko maamin niya parehas dagiti umay ag negosyo dito ipagilian tayo. We would like to emphasize on that. Tapno di kasta kita dapay nga ma-encourage dagiti foreigners nga awisan ti umay ag negosyo dito. And at the same time, we will be giving opportunities apo ado nga umay ag negosyo dito ado met nga trabaho. Barbaring basbasiton ti may mapanje balasi tao di Saudi Arabia nga kakaasimet ti pampamayanda aglalalo iti panakatrato da po Abogado. Kaya sabi ko mga kadito nga programa na kay-contribute kami manen iti enlightenment and educating our listeners and viewers via Facebook and via live streaming. Babayan iti may sa Abogado nga nang i-expound kaya nang i-articulate kaya iti provision iti paglintingan tayo. And with that, thank you very much once again, Abogado, for sharing your time na ore very busy kayo. We are always accommodated iti ato nga programa si Kakindilinteg. Thank you, God bless, and good afternoon, Attorney Kid. Yes, sir. Good afternoon, sir. Okay. Diya po ni Attorney El Rene Kidris Castro, we are very fortunate sa ang natuloy yung biyahe na Mapal Manila makiseminar. Isong damto iti kong daway nga may presentar iti dito yung programa. Thank you, good afternoon, and God bless, Abogado El Rene Kidris Castro. Sika Ken Tilinteg. Aksyon! Radyo! Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may